Idol, anong mga proyekto ang dapat paglaanan ng pondo ng gobyerno ngayong taon? Sa mga citizen na mahihirap, saka mga kasadang nasisira, nahihirapan ng mga tricycle na kumukuha sa bako-bakong lupa, yun ang dapat tulungan ng gobyerno. Saka bumaba sana ang bigas dahil wala na kaming maibili. GFP, tawag yun DPWS ba yun? Para may mga drainage, makawag, ano, di ba? Yun naman problema natin, mga baha-baha, di ba? Yun lang naman sa akin, nalala yung sa akin. Mga kalsada, ayusin na lang nila, ganun. Tapos yung mga may kayang 4-piece, dapat yung mga pili nila, yung mga may, dapat tignan nila, magbago sila ng mga mag-census sila ulit. Yung mga, siyempre tignan nila yung kung yung mga may kaya na sila. Dapat yung tignan naman nila yung wala pang ang mala ng, kumbaga, walang pinaghahanap buhay, kagaya ko, ganun. 3 na yung pinag-aaral, ay 2 pa na yung pinag-aaral ko, tapos meron pa akong baby. O di kailangan, sabi nila, yung dapat palitan na yung mga iba na mga 4-piece, gano'n. Usually po dapat sa mga taong mahihirap, and then sa mga estudyante pong nangangailangan ng tulong para po mabigyan ng suporta kahit konti lang po para makapagtapos po ng pag-aaral, and then po sa mga taong nangangailangan ng tulong, kumbaga po lalo na po sa DSWD, yung mga mahihirap na kailangan po ng tulong, doon po dapat mapunta ang mga pundo ng galing po sa mga gobyerno, at dapat po ilaan po nila to sa, dapat makontribute nila to ng maayos, dahil ito lang din po ang kinakapitan ng bawat Pilipino, ang pundo ng gobyerno. Yun lamang po, maraming salamat. Gising na! Balita na! Anong mga proyekto nga bang dapat paglaanan ng pondo ng gobyerno ngayong taon? Sa inyong opinyon, ano masasabi nyo dyan? Idol Casey and Idol Fina Pantasya. Well, para sa akin, Idol J at Idol Casey, no, isa sa mga proyekto na dapat paglaanan din ng pondo ngayong taon ng gobyerno, mga idol, isa na dyan ang libreng pabahay. Lalo na yung mga nakatira sa low-lying areas, kasi sa panahon ngayon, idol, no, hindi rin sapat ang meron tayong evacuation center kung maraming pamilya din naman ang apektado sa baha, lalo na sa panahon ngayon, idol. Ayun, siguro nga agree naman ako dyan sa mga proyektong sasagot sa mga disasters natin, kasi iba na panahon ngayon, di ba? Para sa akin, instead of magpagawa nga siguro ng napakaraming evacuation centers, bakit kaya hindi na lang tayo gumawa ng paraan upang mapatibay yung mga dapat nating yung mga proteksyon ng ating mga mamamayan sa mga kalamidad, di ba? Para tuluyan na nating tuldukan yung pinanggagalingan ng problema. Hindi yung solusyon lang or temporary fix lang kasi yung ginagawa natin sa ngayon Gumagawa tayo ng evacuation centers, pero apektado pa rin yung ating mga kababayan kapag dumarating ang kalamidad. Ganun din, mahirapan din sila pupunta sa evacuation centers. Bakit kaya hindi natin gawa ng paraan para matuldukan at mawakasan na kung ano nga ba ang pinanggagalingan ng problema kapag may mga kalamidad, mga idol, para ready na hindi na tayo mangangamba, mag-aagam-agam kung ano nga ba ang dapat gawin, saan nga ba tatakbo, sino ang dapat lapitan. Ako, napakahirap, lahat naman tayo apektado kapag ganyang may mga kalamidad. Isa pa siguro, Idol Fina and Idol Casey, doon pa rin tayo sa pagbibigay atensyon sa mga mahihirap, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ayuda, pagbibigay ng pagkakakitaan. Yung yung tipong pagkakakitaan na yung totoong makakatulong naman sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, hindi yung mga mabababang klase lamang ng mga trabaho ibigay natin sa kanila, hindi yung parang palipas oras lang. Tapos kung kikita, kung hindi. Dapat yung sustainable ba? Yung dire-diretso, hindi yung pang seasonal, hindi yung ganito lamang. Oo, hindi yung I cannot find the term Tapos edukasyon,
Oo, marami tayong binago sa ating education system. Nagkaroon tayo ng K-12, may mga senior high school, 'di ba? Pagkatapos sabi nila kapag pwede ka na magtrabaho, pag senior high school ka na, pwede ka nang makakuha ng certificate if you tama ba ako? 'Di ba? Yes. Pag natapos ka na ng senior high school, pwede ka na magtrabaho. Pero hindi Tawag dito, parang hindi yata nangyayari yung sinabi nilang ganun. Oo, so siguro sa dami-dami nating mga binago sa ating education system ay dapat nararapat lang na pag nakatapos ang mga estudyante ay meron silang kalalagyan dapat dito sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? May papasukan na talaga sila. May naghihintay na talaga dapat sa kanilang papasukan nila. Mahirap kasi yung pagkatapos tatambay. Tapos makailang taon pupunta ng ibang bansa. 'Di ba? Ayun, kulang din siguro tayo ang gobyerno natin sa suporta sa ating mga estudyante or sa mga graduates. Hindi lang yung mga estudyante, dapat din pagka-graduate ng mga estudyante, dapat meron ding sagot ang ating gobyerno para magkaroon ng para ma-employ itong mga estudyanteng graduates na to. Ikaw ba, Idol Casey, ang masasabi mo? Yan, sang-ayon naman ako sa lahat ng sinabi ni Idol Jay, kung saan nga bigyang pansin natin yung siguro sa sektor ng agrikultura ngayon, mga idol. Kung saan parang walang konkretong walang konkretong solusyon siguro sa mga pricing, pagdating sa pricing ng ating mga farmers. Kasi kung tutuusin, parang nakadepende lamang sila dun sa presyo, kung kikita sila o hindi, kung saan nga ay dito na pinaka-affected yung ating mga farmers. At syempre, yung pagdating naman sa ating pag siguro dun sa pagresponde sa mga disasters natin dito sa ating bansa, siguro ayun nga yung flood control projects dapat tutukan ng ating government. Kung tutuusin, madaming pondo ang inilalaan dyan ng DPWH, pero mabilis naman masira. At di ba nga meron dyan sa Cagayan yung nasira yung isang flood control project dyan kung saan malaking pondo nga yung inilaan. At syempre kung tutuusin, another fund na naman kung isa sa ayos yan, mga idol. Kaya dapat dyan sa ating mga contractors na rin siguro dapat mas maayos natin i-implement yung programa para mas matagal na magamit ng ating mga mamamayang Pilipino. At syempre pagdating naman sa trabaho, 'di ba kung tutuusin, tumaas naman yung ating sahod, mga idol. Pero syempre parang hindi pa rin yun sapat para sa ating mga pamilyadong mamamayan since mga idol ay tumataas rin naman yung mga presyo ng bilihin sa ngayon. At syempre pagdating naman sa suporta sa ating mga bagong graduates nga na naghahanap ng trabaho, napakataas ng standard ng Pilipinas kung tutuusin, Sobra. mga idol. Yan, naniniwala ako dyan sa sinabi mong yan. Agree ako dyan, Idol Casey. Kaya kung tutuusin, napapilitan yung ating mga graduates na pumunta sa ibang bansa kahit naman na skilled sila, at syempre mas napakinabangan sila ng ibang bansa kaysa dito sa ating bansa, di ba, mga idol? Kaya dapat magkaroon ng concrete na project siguro ang government para sa ating mga bagong graduates, sabi nga ni Idol J. Oo, hindi lang project, Idol Casey, dapat talaga meron silang konkretong solusyon. Oo, hindi permanenteng solusyon, hindi proyekto lamang, but konkretong solusyon kung ano nga ba ang mangyayari sa ating mga graduates dun sa mga nagsipagtapos. Syempre, yun nga, ang hirap-hirap din kasing paaralin ng mga estudyante ngayon. Oo, mga magulang, I'm sure hindi man siguro natin naririnig lahat 'yan, pero syempre nahihirapan ng mga 'yan. Oo. Ayan, tama, flood control projects. Oo, hindi isa pa, Idol Casey, yung pagpili din, nabanggit mo kanina yung contractor, no? Yes. O pagpili din ng contractor, kung sino nga ba dapat ang kuhanan ng materyales, kung sino nga ba dapat ang gagawa. Kasi minsan sa pagpili ng contractor, yung kakilala na lang, ang tagal-tagal na nilang kakilala, pero kasi alam nilang makakatipid sila kung yung taong yun. Bakit kaya hindi tayo mag-invest doon sa kalidad na serbisyo, kalidad na trabaho? Hindi lamang lagi sa makakamura tayo. Yun kasi ang problema sa ating mga Pilipino, gusto lagi natin mura. Pero pagdating sa quality, kumusta naman? Idagdag na lang din natin dyan, Idol J, Idol Casey, speaking of contractor, no? Dapat hindi lang din mag-focus sa isang contractor lamang, Idol. What if naubusan ng stocks o ng mga kailangang materyales dun sa contractor na iyon, na-delay yung mga projects ang dahil lang sa paghihintay kasi dun ay mas mura, Idol?